Um, Salamat sa Ginoo nga buntag makasimba kita. Unya ang atong nga pagsimba ginatagan sa Ginoo kadasig sa atong kasing-kasing do kinakibalo kita nga Ginoo nag-uban sa ato, di ba? So we are going to read our scriptures this morning first, and it is found in Mark 14. Brother Alvin, just go with me on the screen please because wala ning ako niya sa inyo, but naana karon na niya nabutangan nako. Mark 14, okay? Follow with me please as I read this. It is in ESV, English Standard Version, verse 1. It is now 2 days before the Passover and the feast of the unleavened bread. And the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him by stealth to kill him. For they said, not during the feast, lest there be an uproar from the people. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at the table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly, why was this ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor, and they scolded her. But Jesus said, leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them, but you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in the memory of her. Mag-aampo ta mga igsoon sa Ginoo. Let's pray. Amahan na mo nga langit noon, salamat sa mga kaayo Ginoo kanamo karong nga buntag. Salamat o Diyos nga nakibalo kami. Ang imong pulong Ginoo naghatag kanamo kadasig. Naghatag Ginoo kanamo kalipay, naghatag kanamo inspirasyon. Ginoo salamat kanay namo Ginoo nga ikaw ang nagabutang sa imong panalangin sa mga kasing-kasing, dili tao. Pero ikaw nagagamit sa mga alagad Ginoo nga magatandog sa mga kasing-kasing o Diyos karong nga buntag, makita namo ang kahulugan sa mga pulong, makita namo ang imong ginasulti Ginoo kanamo. And then I pray that you're going to bless us, Lord. Help us to grasp the blessing that you have prepared for us this morning. Thank you, Lord, for your goodness to us, and I pray in just name. Mga sa Ginoo, the title of our message this morning is Stewardship Though Others Oppose. Ang atong pag-alagad sa Ginoo bisan pang uban dili kasugot nga na. And so with this one, let me first define my terms, okay? Let me define my terms. First, Passover, which is commemorates the emancipation of the Israelites from slavery in ancient Egypt. Kadumdumo, ang mga Hudiyo nahimo nga sulugon sa Ehipto. Nagsugod sila nga pila lang kabuk sa mga 70 kabuk, unya nahimos lang nga daghan kayo. Nahimos lang nga sulugon for a lot of years. And then one day, God told Moses, go and help them get out of that land. And they have a Passover, and they have that one to commemorate that freedom. Feast of the Unleavened Bread. The second one, a week-long biblical festival closely tied to the Passover and is observed by removal of leaven or yeast from one's home. So kanisya, mag-iso sa Ginoo, usa ka semana nga pagkaon og pan nga walay yeast. Pure lang yun sa nga dough. The requirement to consume bread without yeast for the duration of the feast. It symbolizes purity and separation from corruption. So, ang Passover ug ang Feast of the Unleavened Bread, nagadungan-dungan sila nga duha. Next, reclining at the table. Na mga igsoon sa Ginoo, ang atong paglantaw karon lahi kay sa uban. Ang atong kahimtangan karon dili pare sa uban. Sa una nga panahon, sila nay mga lamisa pero wala nagalingkod sa kuranan. Ang lingkuran ang salog. And so, reclining seats looks like this. Morning inang itsura. Nagalingkod sa salog, unya nag-recline. Or, like this. Nagalingkod, unya nag-recline. And so, while they were reclining that way, so, sino kasabot kita, ng ilang kentangan, diri pa sa they were reclining on those seats. Next, alabaster flask of ointment. The Bible speaks of an alabaster box in two separate incidents involving women who brought ointment in the box to anoint Jesus. The Greek word translated as alabaster box in the King James Version, as well as flask,
jar or vial in another translation, is alabastron, which can also mean perfume vase. Mangigsoon sa Ginoo, kani siya nga sudlan, ginasudlan niya sa perfume. And so, what other words can we see that one? Ang usahay lang ginagamit is spikenard. But some of the Bible translation use this one, pure nard. It is also known as spikenard. Kani siya mangigsoon sa Ginoo, usa ka perfume nga mahal. Usa ka perfume nga ginagamit sa mga Hudiyo dito nga pauna nga panahon. So, we have this one, alabaster box, and other pure nard. Now, this is a picture that we have that one. And then the last one here is 300 denarii. How much is 300 denarii? Now, look at the picture out of that, and then 300 denarios exchanged to 55.27 per denario. We use 5.43 international currency exchange rate, selling 300 denarios to get 55.27 US dollars at 8 August 2026. So, kanang 300 denarios, ang exchange is $55.27. So, ingon na ito, murag gamay ra, no? Murag gamay ra. Sa ilang nga panahon, kana sang exchange, tako na siya. And so, what we have here now, we're going to go to our outline. Our outline has 4 parts. Number 1, the woman came to see Jesus. Number 2, the woman poured on his head expensive perfume. Number 3, Judas complained the act. And number 4, Jesus defends the woman. So may isong upat ka buok. Number 1, the woman came to see Jesus. Nabasa na ito ganiya. Kani nga babae, usa sa kababae sa uban nga translation, was a woman that was saved from a very big sin. And some of the translation would say that this is a woman in the house of Martha, Mary, and Lazarus. But look at this. The first one, it happened in the village of Bethany. Now, may numduman ninyo kisa to sa Bethany? Si Martha, si Mary, o si Lazarus, di ba? Mo nang isa. Pero may iso sa Ginoo, napayusan na katawa nga makita naton, nga usa siya ang ngalan si Simon. Duha ka Simon ang nabutan, Simon the leper, and Simon with no leprosy. And so, makita nato nga kanisa nga gihimo sa pulong sa Ginoo, usa ka butang usa kalibog atong ulo ba? Kalibog atong ulo, kinsa nga mga tao. But look at this. It says that it's a place where Mary, Martha, and Lazarus. And John 12:3 nagasulti, Mary was the one who brought the perfume. Mary was the one who poured the perfume on the head of Jesus. And so, we have here a person in that place, a woman who came to see Jesus, and he made Jesus special. Now, sa ilang nga panahon sa una, kung mag-adto ka sila nga balay, mga balay nga na mga sulugoon, ang number 1 nga ilang gahimuon is that they wash your feet. A slave would wash your feet. A helper would wash your feet. That's the best thing that they can do. They wash your feet. And so, kana siya, ang gihimo dinhi, wala siya naghugas og tiil. Ang gihimo, gipahamot siya. And so, it's a different kind. But look at this. It's a different kind, but everybody knows what she did. And so, mangigsoon sa Ginoo, makita nato ang kaayo sa Ginoo dinhi. Nga siya nagasulti sa ato, nga kaning babae, usa ka babae, nga di na tumahibaw, kinsa gid siya, but we can see that they did something. So number 2, the woman poured on his head, on the Jesus' head, the expensive perfume. So mangigsoon sa Ginoo, ang naitabo din nga, ingon sa Biblia, giula niya ang perfume sa ulo ni Jesus. Unya, until ni Jesus, iyang gitrapuan sa iyang buhok. Uban sa iyang luha nga naghilak. Mangigsoon sa Ginoo, I cannot imagine how did she do that. Pero ang ako may imagine is this. Jesus and the company of disciples were sitting, reclining on a table, in the table. And of course, she can just go down and pour over the head of Jesus, the perfume. And then while Jesus was sitting there, she can also wash the feet because reclining means ang tiil nimo sa gawas, ang imong lawas na. So, mahimo niya na. But may sa Ginoo, makita nato is that this woman came with something special. It was not food. It was not money. It was not something that you can give to Jesus to bring home. It is something that he can bring so others can have a scent of it. And so, ang babae, nag-abot nito kay Jesus, ang iyang gihimo,
naghatag siya og iya nga offering, and that was the perfume. The woman came with an alabaster flask of oil. Now, the alabaster flask of ointment is usaka murag perfume vial. Dili katong gipakita na ko kanisyo nga gagmay, dili na siya. Ang old times, they have this flask or vials nga ginabutang og perfume. Unya, di na ginahimo nila. But the woman came with an alabaster flask of ointment. So, ang ato makita is that, kani nga babae, naasay mahimo nga mga butang nga, ang uban dili makahimo. Kay dili man tanan nga tao nito nga panahon, naay kwarta, para nga makahimo nini nga ointment or this perfume. Dili tanan. So, kani nga babae, naay kwarta siya nga mahimo niya, unya, naay bili para sa iya. So, she came with an alabaster flask with ointment. And then the second one here is that, ang iyang himo dayon is that he broke the flask. Gibuak niya. Now, mga igsoon sa Ginoo, kung kita maglantaw niya na, di ba kung mag-perfume ka, karon na nga to is spray naman, di ba? Spray lang. Nga naman, para nga ang kanang iyang hamot magbutang sa mga lawas. Pero siya dili, iyang gibuak niya. So, pagkabuak niya, unsa pa niya pagsirado otro? He broke the alabaster flask. Iyang gibuak. And then gibubo niya sa ulo ni Jesus. It means that it's almost like kung puno pa ito nga flask, siguro tibok ng lawas ni Kristo na puno sa perfume. And so, magigsoon sa Ginoo kay Balomo, usa sa mga butang nga dapat natin ma-realize this. Often, when we give something to the Lord, we have to give it fully. Di naman niya makabalik sa iya, kanabuak naman niya. Di naman niya matago, kanabuak na niya. Di naman niya masulti nga, tunga na kong yatag sa imo, kinabuak na niya. He broke it, and he gave totally to the Lord. Giyatan niya totally sa Ginoo, kanang butang. And so, kita nga mga tao mag-igsoon sa Ginoo, usa ka butang nga atong bantayan is this. How much do we offer to the Lord as our gift? Usay, na kuno isa ka tao ni bautismuan, ingon kuno sa bautismo siya, Sir, kuha mong wallet, imong pitaka kuha. Siya, di ko. Siya nga naman, gusto na ako pati akong pitaka, bautismuan po. Gusto niya, pataka niya, maabot dito sa tubig po ba? Punay usa kuno yung bautismuan nga usa nga, wa pa siya nakapanaog sa tubig siya, dali sir, kuha siya na ako ni, kuha na yung pitaka niya, padapin sa niya, nga nung ikuha man mo siya, wa na ilabot ang pitaka sa bautismo. So, mga butang nga usahay nga yanan makita na to. But look at this. When we give to the Lord, let's always remember how much do we give to Him. Now, when He gave to us, how much did He give to us? Pilang gihat niya sa ato, unsa kadako? Mga igsoon sa Ginoo, kita nagalantaw niya na ng mga butang. And then next thing that He did was that He poured it over His head. Iyang gipatulo sa ulo ni Kristo ang perfume. Now, di nato makita ang bili kung unsa kamahal. Di nato ma-quantify kung unsa kahamot. Di nato may bawaan kung unsa kadako nga area ang napuno sa iya nga perfume, sa iya nga scent. Di nato makita. Di nato may bawaan kung kinsa nga mga tao nakasimbot niadto. But look at this. When He poured it over on the head Jesus, it means that He's got something to give to Him. So nagkapasalamat na mga igsoon niya ng mga butang, kaya nakibalo kita ng Ginoo nato, nahimayan nato. And so, as we have that one there, let's remember this. Do we sometimes go and offer something to the Lord? Na ba? Na ba tayo ginhatag sa Ginoo? Or we just give it every Sunday on an offering. Number three. Si Judas, na-complaint. Kaya balo mo si Judas, o saan sa mga tao nga disipulo ni Kristo, nga pero may nasa complaint, basta kwarta. According to what we know, Judas was entrusted with the money of the group, of the company. He was given the authority to hold that money, but he is also using some of the money for his own self. Mo nang gihimuon. Nga siya, naang kwarta sa iya sa grupo, pero siya gagamit po niya na, nga wala kay balong uban, pero nasulat sa Biblia. But look at this. When Judas saw the woman pouring the perfume on the head of Jesus, ingon niya, nganong wala man na gibaligya? Ngano man? Unta gibaligya na siya para makatabang sa mga
mga sulugoon. What a waste. Kanugon, nugon. Now, mga igsoon sa Ginoo, ang ato makita nga siya nagasulti, nga siya, unta na mabutangan ni Ana, nga puslan, nga mahimo sa kwarta, unya matabang sa uban nga mga tao, which is right. Pero, at the other hand is this, ang iyang hunahuna, dili lang yung Ana, kundi nga makakwarta sila, unya ang kwarta nga makuha nila, magamit po nila yun. And so, siya nga nagaunahuna ni Ana, lahi ang iyang kapaingnan. And so, he said, we could have sold it. Nabaligya unta nato na. Pero may sa Ginoo kita na kay balubaya. Nga dili mao ang hunahuna sa ni Judas. And so, what we have here is to think about ourselves in the church. Do we think money is just an instrument that we can use for God's glory? Or money that we can use for ourselves? I'll tell you this. Ako nagapasalamat ko sa Ginoo nga niya ko sa Bethel Baptist Church, and then I never bother with the money of the church. Wala ko. Daghan na silang officer din ha. Daghan sa mag-record din ha. Daghan sila pagawas sa kwarta din ha. Wa ko'y labot kung saan nyo pag-record na. Wa ko'y labot sa pagawas ninyo na. Basta kung nalamig kinanglan, mangayo lang ko. So I praise God for that. It's a different when the pastor is the one holding the money and dispensing the money. It's a different. Kaya kung mauna may tabo, pasapian ko. Kaya daghan matag kwarta, di ba? Kuno. Pero may iso sa Ginoo, dili na mao. Ang nakita nato nga kita nga nagaalagad sa Ginoo, ang kwarta sa Ginoo dili ato nga paggamit, kundi kita nagahimo niya na para magamit sa uban. And so we praise God that Judas said, well, why didn't we just sell it para magamit sa uban? As ang hunahuna sa likod, dili na mao. And according to what we know, he is thinking like, we're going to sell it so that I can have some part of it that I can use for that. Now, ingon niya, ipanghatag sa mga pobre. Ipanghatag sa mga pobre. Mga iso sa Ginoo, kita na kay balo, nga ang mga pobre karon, gika sa una, hangtod karon, daghan. Ang mga sapian sa atong mga simbahan, naapod, po gamay ra. Ang naibawa nato nga pinakadaghan sa atong mga kongregasyon, mga kulang ang kinanglan. Pero mga iso sa Ginoo, ako nagkapasalamat sa Ginoo ng ani. Nga ang atong mga kulang, na mga kulangan, wala nagreklamo kasulti, Ginoo tabangi mi, nganong kami pobre man ang uban sa sapian man. Wala. Kita nagapadayon ng himos tumahimo para sa Ginoo. But you know what? The poor are always with us. The poor are always with us since then until now. So, kita makita nato ba nga kita day nga mga alagad, mga anak sa Dios, na ay mga usay variety of levels, the different levels. Ang uban to sa taas, ang uban sa tunga-tunga, ang uban sa ubos. But look at this. When we have that kind of levels, we must always remember that we are given by God to be in that level. Kung sa giyatag sinumor na nga itong kintangan. But look at this. Ingon sa Biblia, ang mga disipulo, gikasukan itong babae. Gikasukan nila. They scolded the woman. Ambot, yun sa kanila, gipagpasuko sa babae siya. Nga nung imo man nag-ula sa iya, unta gibaligya ni mo na para magamit ang kwarta. Nga nung giula man ni mo na, it's a waste of money. We should have used the money for the poor. Wala ko kay baloon sa gisulti nila. But look at this. I think the woman was embarrassed. Kung naghimo ka sa kasakabutang nga maggamit ka panalangin, unya gamito imong kimtangan as a blessing to other people, and then all of a sudden the people say, no, you don't have to do that. Do this, like this. Maka may embarrass ka ba ya? So kaninga babae, maybe she got embarrassed. And so they scolded her. And then I don't know what was her reaction, but the best reaction came out, not from the woman, because according to what we know, the fourth thing here is that ang naghatag og iyang reaction para niini nga babae, dili siya kundi ang Diyos, si Kristo. So, Jesus defended the woman. So, we praise God for that, di ba? Dili ang Diyos nagahimo sa iyang, dili nga babae, sulti nga, wa mo'y labot, ka naghimo ko nini, wa mo'y labot nini, wala. Ang nagdipinsa sa iya, ang iyang giatagan sa iya nga pagsimba. And so, Jesus defended the woman. So, number one, the rebuke. If you can read that one there, ingon ni Jesus, don't do that because she's doing a good thing to me. Ayaw niyo pambantay siya.
Anyo man tayo kahimuon, kay na iyang kahimuon, iya naghimo para sa ako. Ano sa gimuan niya na kay nahimo niya nga mga butang nga iyang pag-alagad sa ako. Mga igsoon sa Ginoo, ang babae embarrassed. I don't know, when Jesus said that to the disciples, maybe the disciples were embarrassed too. Kaya naman ito gisulti publicly. Pero pag sulti ni Jesus nga, pasagdi ninyo siya. Ayaw niya siya embarrassed. I think, katong nagsulti po, embarrassed po to. But look at this. When God says something to us, it's going to be a final thing. Wala tayo madugang anak. Kung magsulti Ginoo sa ito nga, mauna siya. Why dugang? And so, kita nagapasalamat sa gihimo ni Kristo dinhi nga nagsulti siya sa usa ka pag-rebuke sa ila. And then, second one is that, ingon pa niya, what the woman did was a preparation for his burial. Ingon niya, preparasyon ni sa babae para sa ako, parang ako nilubong nako, preparado nako. Remember this. Kadumdumo, pagkapatay ni Kristo, kinsa nga mga tao ang nagkuha o naglubong sa iya? Kadumdumo? Kadumdumo wala. Kinsa nga mga tao nagkuha gikas siya sa cross, pagbutang siya dito sa iyang gilubngan. According to the Bible, duha ka tao ang naglubong sa iya. Si Joseph Arimathea, katong nag-ato kay Jesus, katong sa John chapter 3. And then isa pa yung kadisipulo. Isa po kadisipulo nga kanang sa Sanhedrin gapon. Duha sila. Pero mga igsoon sa Ginoo, ang gihimo nining babae, it was way far advance nga si Kristo maandam na para sa iya nga pagkamatayon. And so, it was a preparation for his burial. Number 3, the ever-present the poor, ingon ni Kristo, kanang mga pobre nga dali sa inyo, pirmi na nasa inyo. Pirmi na nasa inyo. I can remember when I first came here to Malaybalay City, na mga gaagi-agi din niyo, nga pirmi gaagi sa ako, kapangayo, karon wa nagaagi, kanaila naman ako. Sa una, di pa ko kaila. Karon naila naman ako, wa nagaagi, wa nagapangayo, kaila naman ako. Pero mga igsoon sa Ginoo, do you know that there are so many of them who are poor, asking for help. Ingon na ako Ginoo, unsa kay mahimo na para sa imong trabaho? Nga matabangan nabo ni mga pobre. Nga mahimo ba nga di na ito maglaag-laag sa Malaybalay, para nga ang Malaybalay, walay mga pobre nga nagalag-laag. But you know what? You can never help that. The poor are always poor and they're going to be asking for help. And so, kini siya ang mga pobre uban sa ila, and then ingon sa Biblia, the eternal memory of her act of doing this. Ingon sa Biblia, ang gihimo niya, mahimo nga eternal niya nga possession. Nga bisag asa siya iwali si Kristo. Pag-abot ni nga butang, nga naghatag ni babae, pati ning ngalan sa babae, masulti pod sa uban. Mga igsoon sa Ginoo, di ba? Maayo man nga butang, di ba? Nga kita bitaw nga nag-alagad sa Ginoo, usay di tagahuna-huna nga ang atong gihimo nako. Pero pag abot nga isulti na ganit testimony nato, makita sa uban, nga kita din nga nag-alagad sa iya, naghatag sa Ginoo og sa kabutang nga mahimo nga panalangin para sa uban. And so I don't know the real name of this woman, but according to John chapter 12, it's Mary. Si Mary man o dili, ang ako ni bahon is this, ang iyang ngalan nabutang sa maragta sa kalibutan. And so, how do we conclude our message this morning? Number one, just like the alabaster box, stewardship is a strange thing. The more you hide it, the more it is known by others. Matago ba ni mong gagalagad sa kasino? Dili ba yan? Di ba? It's so strange. Kung wala ka nagalagad sa Ginoo, isultihan ka sa uban nga wa ka galagad sa Ginoo, pero wala ka isultihan dako. Pero kung nagalagad ka sa Ginoo, lisod magtago. Di ka makatago, di ka po makasulti nga wala ko nagalagad. It's so strange. The more you hide it, the more it is known by others. Pero mga iso sa Ginoo, di ba nagpasalamat na? Okay? Number 2, the harshest criticism often comes from the people who are supposed to understand the act of stewardship. Ang pinakasakit na criticism, pinakasakit na pagbadlong, dili katong sa gigasagawas, nga wala na kila sa Ginoo. Ang pagbadlong, gikasulod sa ato, din sa simbahan. Ha? Doon muna ito ni please. If ever somebody in the church doing something
May your criticism not be something nga mag-discourage sa ila. Dili criticism magpaundang sa ila. Dili criticism nga musulti nga di ka na mag-alagad sa Ginoo. Ayaw nagkanta sa choir kaya bag ka. Ayaw nga na. Ayaw naghimog pag-arrange yung bulak kaya di maayo pag-arrange. Ayaw nga na. Dakan ka magmahimong criticism, di ba? Ayaw na magpaundang sa ila nga madi na sa pag-alagad sa Ginoo. So kita bitaw ka nahuna, usa ato mahimo nga para nga instead of criticism, maka-encourage ta sa ila sa pag-alagad sa Ginoo. Usa to mahimo. Now yesterday, kaya balo mo, yesterday we did a seminar para sa atong ETS. Ano sa ETS? Meaning ganyan? Beto sa ganyan? At Bible study materials nato ba? Ang nag-seminar, 8 lang kabuk para sa book 2. Ingon ni Pastor Josler, Pastor, 8 raman tao. Sige lang. Pero may iso sa Ginoo kibalo mo. Kung kita nagahatag sa itong kalingon para nga gamiton sa Ginoo, bisag gamay ra ta, magamit sa Dios. Pero 8 ra kabuk para sa Bethel Baptist Church, layuwa po na oy. Maulaw po ta. May 50 ra ta kabuk, 8 ra ka mutwa. Ginatos biya ta dinhi. Asa pang uban? Kaya balo mo, that's a criticism you should put in your hearts. Dili magpaundang sa ato kundi mag-come out ta para mahagamit sa Ginoo. Now, nakibalo ko nga naapay uban, nagsugod sa book 1, maybe about mga 40 ta ka book. But book 2 is only 8. But anyway, sige lang, kay book 2 naman na. But let's go on serving the Lord and may we go on with our Bible studies. Mangiso sa Ginoo kay balutana, di ba? That we can go on, we can serve God, we can serve Him and go on serving Him. And so the third part is this. The best defense is from the Lord. Let us all serve and wait on Him. Diba? Usahay kita, mang-away na ta. Mang-away na ta. Di ka nakasugot nga, hisulti na sa imo na. Mang-away na ta. Pero kay balo mo, unsa? Kung kita bitaw nabutang sa pag-alagad sa Ginoo, ibutang man sa Ginoo sa atong hunahuna nga ang pang-away dili makahatag sa iyang himaya. Nga kita tabangan sa Ginoo nga kita mahimo niya mga anak nga magsimba sa iya. And so as we go on, we don't have to fight. We don't have to fight against another. Kita nga niya simbahan dinhi makaalagad sa Ginoo nga kita nga tanan makasimba sa iya. As a matter of fact, remember Pastor Aaron Parpak, and then last time, ingon niya, when you come to church, be sure that when you get out, you bring encouragement. Meaning, when you come to church, what you bring is encouragement. Encourage atong uban. Atong kinabuhi mag-encourage sa ila. And so as we go on, let's be an encourager to other people. Because we know that as we have this kind of thing, God is going to bless us. And so may sa Ginoo, kani nga example, makita sa Biblia, simple lang yun. But remember this, when you do something right, when you do something good, di na matago, ba? Di naman na matago. And when somebody says something, sometimes it's wrong, the way they say it, something is right. But always remember to bring encouragement to the person who is doing that. And number 3, always remember, if ever they say something, a negative criticism, always remember to wait and let God defend you. Dili na ikaw. Kaya naibawa nato nga Ginoo makahatag niya na sa ato. And so as we go on serving the Lord, may we always remember to serve God with our best. Sa mga igsoon si Ginoo, kita nga niya nakarong buntag, nagpasalamat sila kayo, di ba? Because we know that God has given us a blessing. A blessing that can give us glory, give us the right path, and give us the way to follow the Lord. And so may we always remember that this is serving the Lord, though others will not agree with it. Anyway, God is good, and God is going to give that to us. So let us pray and ask God for His goodness on us. Let's pray. Amahan na mo nga langit nun, salamat sa mga kaayo, Diyos. Salamat kanong nga nakaila kami Ginoo kanimo bilang amo manluluwas. Salamat kanong nga libaw-an namo Ginoo nga ikaw nagahatag ka namo sa imong paagi nga kami makaila, makaduol, makasimba Ginoo kanimo. O Diyos, usahay kami nagaunahuna nga dapat ang pagsimba namo Ginoo usa ka butang nga
kanang taas ang among dapat unaon. But Lord God, it can be like that. But Lord God, I pray that you're going to help us see ourselves, Lord, that we can be something that you can use for your glory and for your honor. Ginoo, tabahay kami. Nga kami maghuna-huna, Ginoo, dili para sa uban. Dili para sa mga galingon, kundi para sa Ginoo sa uban. Dili kay maghuna-huna, Ginoo, nga ang among kinahanglan, Ginoo, tag-as lalum ng mga kamaturang, Ginoo. Kundi kato mga butang o Diyos nga nahibaw-an namong isakto nga dapat na mo himuon. Because Lord, we know that as we have those things in us, we know that you are going to bless us. As a matter of fact, Lord, kahapon sa among Bible study, Lord, ang usa Ginoo gihatag Ginoo kanamong nga point is that we should always remember the verses that we have memorized. If not, then we have to memorize the verses over and over and over. Because as we memorize these verses, it helps us see ourselves. And then after memorizing, Lord, we are going to do the content of what we have memorized. Lord God, I pray that you're going to bless us. Help us. Make us, Lord, always remember you. Make us always, Lord, see in you our hope, our joy. And make us always see in you, Lord, the blessings that you have prepared for us. Ginoo, nagampo kami. Ikaw magtabang Ginoo kanamo. Ibutang kanamo Ginoo paglantaw Ginoo kanimo. Unya maglantaw Ginoo ugma sa pila ka adlaw sa iyong panalangin Ginoo ihatag nimo kanamo. Bantay kami panalangin ni kami Dios. Unya kani nga semana patabahay kami nga mahimo kami nga panalangin sa uban. Nagampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Labing gamhanan nga Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pulong nga imong gipadala sa imong alagad. Salamat sa mga pahinumdom, hinaut nga amo